Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ang mansyon ng mga Aragon sa Forbes Park ay isang obra maestra ng arkitektura, malamig, magarbo at walang puso. Para kay Olive, ang bahay na ito hindi tahanan kundi isang gintong hawla. Sa loob ng 5 taon, tinalikuran niya ang kanyang ranggo, ang kanyang mga pakpak at ang kanyang pangalan para maging Mrs. Aragon. Nakatayo si Olive sa kusina, tinitingnan ang orasan. Alas 7 ng gabi, nakanta ng paboritong beef Wellington ni Atlas. Ang mesa, saktong-saktong pagkakaayos at ang bawat dokumento para sa business meeting ni Atlas bukas ay maayos niya ng na-edit at na-format. Narinig niya ang ugong ng makina ng Lamborghini. Bumukas ang pinto, pumasok si Atlas, kasunod ang kanyang 2 kaibigang sina Mark at Dave. Ngunit di lang sila ang kasama. Kasunod nila ang isang babaeng naka-uniformeng pang pilot. At may dalang flight cap at may mapang-aping ngiti, si Jessica Atlas. Welcome home! Handa ng hapunan. Malumanay na bungad ni Olive. Hindi siya tiningnan ni Atlas. Lumakad to diretso sa bar para magbuhos ng alak. Busog kami, Olive. Kumain kami sa labas para i-celebrate na matagumpay na flight ni Jessica mula Singapore. She handled a level 4 turbulence like a pro. Wow, Jessica! Ibang klase talaga ang tapang mo. Puri ni Mark habang sumusulyap ng mapangutya kay Olive. Di gaya ng iba dyan, hanggang kusina lang ang tapang. Tumawa si Jessica, isang tunog na parang kaskas ng kuko sa pisara para kay Olive. Well, Mark, not everyone is born to fly. Some people are just born to serve. Humakbang si Olive pa itaas, dala ang isang maliit na dokumento. Atlas, kailangan natin mag-usap. Pinirmahan man ng Department of National Defense ang release ng ashes nila Papa at Mama. Kailangan natin pumunta sa military district bukas ng 8 a.m. para sa formal turnover. Sabi mo, sasamahan mo ko. Lumingon si Atlas. Ang kanyang mga mata puno ng inis. Bukas? Hindi ako pwede. Jessica's mother had a minor accident. Na-twist ang ankle niya. Kailangan ako na Jessa sa ospital para mag-asikaso ng mga doktor. Napatigil si Olive. Uncle? Atlas, 5 taon akong hinintay na makuha mga labi ng mga magulang ko. Namatay sila sa serbisyo. Ito na lang huling pagkakataon na mabibigyan ko sila ng disenteng libing sa National Cemetery. Olive, stop being so dramatic. Bulyaw ni Atlas, dahilan para tumahimik ang buong sala. Ano bang silbi ng mga abo na yan? Patay na sila. Buhay ang nanay ni Jessica at kailangan kami. You are just a secretary, Olive. Pwede kang mag-commute. Pwede mong gawin yan mag-isa. Huwag mong itulad ng sarili mo kay Jessica. She's independent, fearless, and admirable. Every time she flies, she carries lives. You just carry my laundry. Humagalpak ng tawa sina Dave at Mark. Sekretary na, labandera pa? Biro ni Dave. Atlas, baka kailangan na nating palitan ng asawa mo ng totoong executive assistant. Baka may pakinabang pa. Tumingin si Olive kay Jessica. Ang babaeng pilot nakataas ang kilay, tila tinatama sa bawat segundo ng pagkapahiya ni Olive. Ngunit ang di nila alam, tinitingnan ni Olive ang insegnya sa uniforme ni Jessica. Isang insegnya na alam niyang basic level lang at hindi pang profesional na combat pilot. Kung alam mo lang, sa isip ni Olive, ang mga jet na nililipad ko ginagawa lang laruan ng eroplanong minamaneho mo? So, hindi ka talaga sasama? Tanong ni Olive. Ang boses ay naging singtalim ng yelo. At huwag mo kong kukulitin. No, may malaking contract signing ako sa Morgan Industries sa susunod na araw. I need to focus. Now, get out of my sight and clean this mess. Utos ni Atlas bago pumasok sa kanyang study room kasunod si Jessica. Naiwan si Olive sa gitna ng sala. Tinignan niya ang beef Wellington na ilang oras niyang niluto. Kinuha niya ang plato at walang pag-aalinlangan, tinapon lahat ng pagkain sa basurahan. Pumunta siya sa kanilang silid, kinuha ang isang lumang leather jacket na nakatago sa ilalim ng kama. Sa likod nito may nakabordan na kupas na pero makapangyarihang logo, Phoenix Squadron, Elite Special Forces. Kinuha niya ang divorce papers na matagal na niyang inihanda. Pinirmahan niya to nang walang panginig ang kamay. Atlas Aragon, bulong niya sa hangin.
Ngayong gabi, pinapatay ko na ang Olive na kilala mo at bukas, matatanto mo kung gaano kalaki ang pagkakamali mong tratuhing alikabok ang reyna ng himpapawid. Binitbit niya ang maliit na maleta at ang itim na urn na kanyang mga magulang. Hindi na siya lumingon. Paglabas niya ng pinto, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila nakikiramay sa pagtatapos na isang kabanata at sa pagsisimula ng isang digmaan. Madilim pa ang langit nang makarating si Olive sa bukana ng Fort Bonifacio. Ang ulan tumitila na, ngunit ang hangin nananatiling malamig. Kasing lamig ng pakiramdam ni Olive sa kanyang dibdib. Hawak niya ang urn ng kanyang mga magulang. Tila itong nagbibigay sa kanya ng lakas para humakbang. Sa gate ng military district, huminto ang taxi na kanyang sinasakyan. Ang guard sa gate, isang batang sundalo, ay lumapit ng may pagtataka. "Ma'am, bawal po ang civilian dito ng ganito kaaga. May permit po ba kayo?" Tanong ng gwardya. Di sumagot si Olive. Sa halip, kinuha niyang isang maliit, kupas na pitaka at nilabas sa isang gintong identification card. Hindi ito ordinaryong ID. Ito ay may tatak ng level 10 restricted access. Na makita ng sundalo ang card, literal na nalaglag ang kanyang panga. Namutla siya at agad tumayo ng tuwid na tuwid. General Olive?" Nauutal niyang sigaw. "Permission to salute, ma'am." "At ease, soldier," tipid na sagot ni Olive. "Buksan ang gate. Susunduin ko ang mga magulang ko." Agad na binuksan ang barikada, ngunit hindi lang yon. Sa loob lamang ng 5 minuto, kumalat ang balita sa buong base. Ang Phoenix ay nagbalik. Samantala, sa mansyon ng mga Aragon, nagising si Atlas. Masama ang timpla. Masakit ang ulo dahil sa alak at napansin niya, di siya pinagluto ng kape ni Olive. "Olive, nasaan ang kape ko?" sigaw niya habang pababa ng hagdan. Walang sumasagot. Ang tanging nakita niya sa mesa ay isang puting envelope. Binuksan niya to at doon tumambad ang divorce papers. Baliw talagang babaeng yan, tawa ni Atlas, bagaman may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Akala niya ba matatakot niya ako sa divorce? Saan siya pupunta? Pulubi siya kung wala ako. Saktong bumukas ang pinto, pumasok si Mark, ang kanyang kaibigan, na pawis at hawak ang kanyang cellphone. Atlas, buksan mo ang TV ngayon na," sigaw ni Mark. "Ano ba yan, Mark? Maaga pa para sa balita?" Inis na sabi ni Atlas, pero binuksan pa rin niya ang malaking screen sa sala. Ang bumungad sa kanya isang live broadcast mula sa National Military District. Ang headline, "The Return of the Ghost Pilot, General Olive Kovacs." Sa screen, nakita ni Atlas sa isang babae, nakasuot ng madilim na asul na military ceremonial uniform. Ang kanyang buhok maayos na nakapusod, ang kanyang tindig parang isang reyna at ang kanyang dibdib punong-puno ng mga medalyang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. "Hindi maaari," bulong ni Atlas. Ang baso ng kapeng hawak niya ay nabitawan at nabasag sa sahig. Si Olive, "General?" Sa screen makikita ang libo-libong sundalo na nakahilera. Sa gitna nila naglalakad si Olive ng may dignidad habang dala ang urn. Sa bawat hakbang niya, ang bawat batalyon na kanyang nadadaanan ay sumasaludo ng sabay-sabay. Isang tunog na parang kulog sa buong lungsod. Nandoon ang Chief of Staff ng Armed Forces, isang matandang general na may 7 bituin na personal sinalubong si Olive. "General Kovacs," wika ng matanda sa harap ng mga kamera. "Sobra kaming nagkamali, hayaan kang mag-resign 5 taon nang nakakaraan. Ang himpapawid ay naging madilim nang wala ka. Welcome home, Phoenix." Sa puntong yon, lumipad ang 6 na F-35 Lightning II fighter jets sa ibabaw ng base. Gumawa sila ng isang vertical climb at nagpakula ng flares, isang pagpupugay na ibinibigay lamang sa pinakamataas na opisyal o sa pinakamagiting na bayani. Yan ang mga jets na sinasabi ni Jessica na pangarap niyang makita, nauutal na sabi ni Mark. Pero kay Olive, sa asawa mo, para lang silang mga batang sumasalubong sa kanilang nanay. Sa gitna ng seremonya, isang itim na Rolls-Royce Cullinan ang huminto sa gilid ng parada. Isang lalaking may matikas na tindig, suot ay isang suit na nagkakahalaga ng milyon-milyon ang bumaba, si Jackson Morgan. Ang lalaking kinatatakutan ng mga negosyante at hinahangaan ng mga kababaihan. Nilapitan ni Jackson si Olive sa gitna ng maraming tao. Hindi siya natatakot sa mga baril ng mga sundalo. Lumapit siya at kinuhang kamay ni Olive, saka ito hinalikan sa harap ng buong mundo. "You're late, Jackson," sabi ni Olive.
Ang kanyang boses ay narinig sa mga mic ng media. Pasensya na, honey. Malambing na sagot ni Jackson, ngunit ang kanyang mga mata nagniningning sa possessiveness. Kinausap ko pa ang Pentagon. I bought you a new customized jet. It's waiting at your private hangar. Ayokong sumakay ka sa mga bulot na jets ng gobyerno. Sa kabilang dako ng screen si Atlas, napaupo sa sahig. Ang babaeng tinawag niyang sekretary lang ay hindi lang pala general. Siya rin pala ang babaeng pinoprotektahan ng pinakamayamang lalaki sa bansa. At ang mas masakit, ngayon lang napagtanto ni Atlas na ang lahat ng mga kontratang nakuha niya noon ay may pirma ng Morgan Industries. Mga kontratang hindi niya alam na si Olive pala ang lihim na nag-aayos. Anong nagawa ko? Bulong ni Atlas. Habang ang luhang kanina'y wala, ngayon nagsisimulang pumatak sa pagsisisi. Isang linggo, matapos ang diborsyo, ang buong business district nababalot ng tensyon. Gaganapin ang taunang Global Leaders Gala sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel. Ito ang gabing pinakahintay ni Atlas Aragon dahil ito ang pagkakataon niyang makakuha ng investment mula sa Morgan Industries. Atlas, ayusin mong kurbata mo. Malambing na sabi ni Jessica habang nakakapit sa braso ni Atlas. Suot ni Jessica isang mamahaling pulang gown na tila ba siya ng reyna ng gabi. Sigurado kung mapapansin tayo ni Jackson Morgan at kapag nalaman niya na isa akong pilot, baka bigyan niya tayo ng aviation contract. Tamango si Atlas pero ang kanyang isip lumilipad. Hindi pa rin mawala sa kanyang alaala ang imahe ni Olive sa TV. Ang matikas na General Kovacs. Baka nagkamali lang ang media. Pilit niyang pagkumbinse sa sarili. Baka pakitang tao lang yon, Atlas. Ayun siya, bulong na Jessica. Pumasok sa ballroom sa Jackson Morgan. Ang bawat tao sa silid ay tila naging estatwa sa paghanga at takot. Ngunit hindi ang tycoon ang kumuha ng atensyon ng lahat, kung hindi ang babaeng nasa tabi niya. Lahat ay napasinghap. Si Olive, hindi na siyang babaeng nakasuot ng apron o simpleng office attire. Suot niya ang isang midnight blue na backless silk gown na yumayakap sa kanyang hubog. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga diamanteng sapat na para makabili ng isang bagong buong squadron ng jets. Ang kanyang aura hindi na maamo. Ito ay nag-aapoy sa otoridad at ganda. Olive, nauutal na sabi ni Atlas habang papalapit ang dalawa sa kanila. Huminto si Jackson at Olive sa harap ni Atlas at Jessica. Tinignan ni Olive si Atlas mula ulo hanggang paa na tila ba tinitingnan niya isang dumi sa kanyang sapatos. Mr. Aragon, malamig na bati ni Olive. Olive, anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo ang taong to? Umuwi ka na sa bahay, pag-usapan natin ang tungkol sa divorce papers. Masyado ka lang nagpadala sa emosyon, sabi ni Atlas, pilit na ibinabalik ang kanyang dating dominasyon. Bago pa makasagot si Olive, humakbang pasulong sa Jackson Morgan. Ang kanyang taas mas matangkad kay Atlas ng ilang pulgada at ang kanyang presensya ay tila sumasakal sa hangin. Mr. Aragon, ani Jackson, ang boses ay mababa ngunit puno ng panganib. I think you are confused. You don't tell a general what to do, especially not my general. General? Jackson, baka naluloko ka lang ng babaeng yan? Sabat na Jessica habang nakataas ang kilay. Secretary lamang siya ni Atlas. Ako ang totoong career woman dito. I am a licensed pilot. Unlike her who just plays dress up in uniforms. Bahagyang natawa si Olive, isang tawa na puno ng pangungutya. Jessica, right? Licensed pilot. Ang huling check ko sa flight records ng civil aviation, ang lisensya mo sinuspinde dahil sa paulit-ulit na pagbagsak sa technical exams. You are not a pilot. You are a hobbyist with a flight suit. Nabutla si Jessica. Paano mo nalaman yan? I don't just know your records. Sabi ni Olive habang lumalapit sa mukha ni Jessica. I own the system you registered in. Remember that elite hacker group you heard about in the news? The one that secured the national defense servers. That was my weekend project back in college. Napalingon ang mga tao sa paligid at nagsimulang magbulungan. Ang reputasyon ni Jessica ay gumuho sa isang segundo. Humarap si Olive kay Atlas. At ikaw naman, Atlas. Sabi mo kailangan mo ng investment mula kay Jackson. Well, may masamang balita ako sa'yo. Kinuha ni Jackson ang isang tablet mula sa kanyang assistant at ipinakita to kay Atlas.
Ang Morgan Industry ay hindi mag-i-invest sa isang kumpanya na ang CEO ay walang paninindigan at walang utang na loob. In fact, binili ko na ang 51% ng shares ng Aragon Group kaninang alas 5 ng hapon, effective immediately. You are fired from your own company. Ano? Sigaw ni Atlas. Hindi niyo po pwedeng gawin yan. I just did. Simpleng sagot ni Jackson. Inakbayan niya si Olive at hinila to papalapit sa kanyang katawan. Everything he took for granted, her intelligence, her support, her love, ay sa akin na ngayon. At sisiguraduhin ko na sa bawat paglingon mo, makikita mo ang tagumpay niya habang ikaw ay nasa ilalim. Hinalika ni Jackson si Olive sa pisngi sa harap ni Atlas. Honey, let's go. The president is waiting for us at the VIP table. Masyadong mabaho ang hangin dito, malapit sa mga basura. Habang naglalakad palayo ang dalawa, naiwan si Atlas na nakatulala sa gitna ng ballroom. Ang mga kaibigan niyang sina Mark at Dave na dati laging nakabuntot sa kanya, dahan-dahang lumalayo dahil ayaw nilang madamay sa pagbagsak ng imperyo ng mga Aragon. Doon lang napagtanto ni Atlas, ang babaeng itinuring niyang sekretary lang ay siya palang pundasyon ng kanyang buong mundo. At ngayong wala na siya, ang mundo ni Atlas tuluyan ng gumuho. Matapos ang kahihiyan sa gala, hindi makatulog si Atlas. Ang bawat sulok ng kanyang mansyon nagpapaalala sa kanya kay Olive. Ang amoy ng paborito niyang kape, ang maayos na pagkakalinya ng kanyang mga sapatos, lahat ng yon gawa ng babaeng tinawag niyang secretary lang. Ngunit mas matindi ang inggit na nararamdaman niya para kay Jackson Morgan. Ang paraan ng paghawak ng tycoon sa bewang ni Olive ay tila isang deklarasyon ng gyera. Hindi maaari ito, bulong ni Atlas sa sarili. Kailangan kong bawiin si Olive. Naguguluhan lang siya. Ginamit lang siya ni Jackson para makuhang kumpanya ko. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong bansa. Isang dayuhang reconnaissance drone ang pumasok sa restricted airspace ng Pilipinas. Walang makahuli dito dahil sa bilis at advanced stealth technology nito. Ang batang pilot kasama ng mga admirers ni Jessica ay bigong mababagsak ito. Sa loob ng command center ng Air Force, nakatayo si Olive sa harap ng malaking screen. Suot na naman niya ang kanyang flight suit, ngunit sa pagkakataong to, may dalang otoridad na nakakatakot. General, the drone is heading towards the capital. We need an interceptor now. Ulat na isang opisyal. I will handle it myself. Tipid na sagot ni Olive. Saktong bumukas ang pinto ng command center. Pumasok si Atlas gamit ang huling bakas ng kanyang koneksyon bilang dating supplier ng military. Olive, tumigil ka na sa kalokohang to, sigaw ni Atlas. Delikadong gagawin mo, bumalik ka na sa akin, ayusin natin ang lahat. Hayaan mo mga totoong sundalong gumawa niyan. Dumingon si Olive, ang kanyang mga mata parang talim ng kutsilyo. Atlas, ang totoong sundalo na sinasabi mo, nakatayo sa harap mo. At para sa kaalaman mo, hindi mo ko pag-aari. Bigla pumasok si Jackson Morgan, may dalang thermal mug ng kape. Honey, your F-35 is prepped. I personally checked the engine. Don't get too much dust on it, okay? Jackson turned to Atlas, his expression turning ice cold. At ikaw, Aragon, ang lakas ng loob mong pumasok dito. Guard, escort this civilian out. He is distracting the national hero. Jackson, wag kang makialam dito. Asawa ko siya. Bulyaw ni Atlas habang kinakaladkad siya palabas ng mga armadong sundalo. Sa runway, ang tagundong ng makina ng F-35 Lightning II ay yumanig sa dibdib ni Jackson. Pinanood niya si Olive na umakyat sa cockpit. Sa radio, narinig ang boses ni Olive, kalmado, malamig at handang pumatay. Phoenix 1, taking off. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang jet ay pumaimbulong sa ulap. Sa loob ng command center, naiwan si Atlas na nakatingin sa screen kasama na iba pang opisyal. Nakita niya kung paano may niobrehin ni Olive ang jet na tila babahagi ito ng kanyang katawan. Ang dayuhang drone gumawa ng isang sharp turn, ngunit sa Olive ay gumawa ng isang cobra maneuver, isang aerial stunt na tayong mga top 1 lang ng mga pilot sa mundo ang kayang gawin. Sa isang pitik ng gatilyo, ang drone ay naging bolang apoy sa ere. Ang buong base naghiyawan sa tuwa. Nang lumapag si Olive, ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang palakpakan ng mga sundalo, kundi ang mahigpit na yakap ni Jackson Morgan. That was hot, honey.
Bulong ni Jackson sa kanyang tenga, sapat na para marinig ni Atlas na nakatayo sa malayo. Every time you fly, you make me want to lock you up in my bedroom so you will never leave my side again. Possessive much? Biro ni Olive bagaman bakas ang hingal sa kanyang dibdib. Always, sagot ni Jackson. Sa pisngi ni Olive at hinalikan to ng matagal sa harap ni Atlas. Si Atlas ay parang sinaksak sa puso. Nakikita niya ang tingin ni Olive kay Jackson, isang tingin na punong-puno ng paghanga at pagtitiwala. Isang tingin na kailanman ay hindi niya nakuha mula rito dahil lagi niyang minamalit ang kanyang asawa. Olive, please! Lumapit si Atlas, desperado. Nung nag-aaral ka pa, ikaw ang top sa science. Fluent sa 5 languages. Bakit di mo sinabi? Sana hindi tayo nauwi sa ganito? Huminto si Olive at tumingin kay Atlas ng may pait. Sinubukan kong sabihin, Atlas. Nung anniversary natin, dinala ko ang mga medalya ko pero ang sabi mo, itago mo yan, Olive. Nakakalat lang sa mesa. Nung nagsasalita ako ng ibang lengguwahe sa harap ng mga foreign partners mo para tulungan ka, ang sabi mo, huwag kang magmagaling. Nakakahiya kay Jessica. Hinawakan ni Jackson ang bewang ni Olive ng mas mahigpit. Ang kanyang boses ay puno ng puot para kay Atlas. You did not want a wife, Atlas. You wanted a trophy that you could step on. Now you're looking at the goddess, and goddesses don't look back at ants. Iniwan nila si Atlas na nakaluhod sa aspalto ng runway habang ang ulan nagsisimulang pumatak. Tinatangay ang huling bakas ng kanyang dangal. Habang unti-unti bumabangon ang pangalan ni Olive sa mundo ng militar at negosyo, si Jessica naman unti-unting kinakain ng selos at takot. Dahil sa pagkabulgar ng kanyang peking lisensya, tinanggal niya sa lahat ng kanyang aviation circles. Ang tanging barahan na lang niya ay ang pagmamahal o ang obsession ni Atlas. Atlas, huwag kang magpaloko sa mga medals na yan. Udyok ni Jessica habang nasa loob sila ng isang abandonadong opisina ng dating Aragon Group. Paano kung ang lahat ng yan palabas lang? Paano kung nakuha niyang posisyon na yan dahil may relasyon sila na matatandang general? Alam mo naman si Olive, gagawin ng lahat para umangat? Nakinig si Atlas, ang kanyang isip gulong-gulo. Gusto niyang maniwala na si Olive ay tapat pero ang pride niya ay sugatan. Anong plano mo? Ikalat natin ang mga leaked photos niya. Ngiti ni Jessica, isang ngiting demonyo. May mga edit akong litrato na mukhang nasa kama siya kasama na iba't ibang lalaki. Kapag kumalat to sa social media, masisirang imahe niya bilang national hero. Kahit si Jackson Morgan, iiwan siya. Kinabukasan, naging viral ang isang serya ng mga malabong litrato. Ang caption, The Truth Behind the Phoenix, General Olive's Dirty Secrets. Ang mga netizen nagsimulang mag-alinlangan, ang mga balita na puno ng spekulasyon. Sa loob ng penthouse ni Jackson Morgan, tahimik na nakaupo si Olive sa harap ng isang high-end laptop. Ang screen puno ng mga codes at scrolling green text. Pumasok si Jackson dalang isang baso ng mamahaling wine. Honey, do you want me to buy the social media platform and delete those photos? Or should I just make the people behind this disappear? No need, Jackson. Tipid na sagot ni Olive. Ang kanyang mga daliri mabilis na lumalakbay sa keyboard. They think they're playing with a housewife. They forgot I led the Aegis team. The same group that shut down the global bank hack 3 years ago. Ang digital world teritoryo ko. Biglang nagbago ang mga screen sa buong lungsod. Mula sa mga billboard sa EDSA hanggang sa mga TV sa mall, ang mga peking litrato ni Olive ay biglang napalitan. Hindi ito mga litrato ni Olive. Sa halip, lumabas sa isang video recording. Isang surveillance footage mula sa isang motel. Sa screen, kitang-kita si Jessica na nakikipagkita sa isang kilalang black market editor para ipagawa ang mga peking litrato. Rinig na rinig ang boses ni Jessica. Galingan mo ang pag-i-edit. Siguraduhin mong mukhang si Olive yan. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik. Hindi lang yon. Sumunod na isang bank transfer record na nagpapatunay na si Atlas Aragon ang nagpondo sa operasyong ito. Sa kalsada na patigil ang mga tao, ang kahihiyanin na Atlas at Jessica ay naging live broadcast sa buong Pilipinas. What the? Sigaw ni Atlas habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Ang bawat account niya na-freeze. Ang bawat lihim na email niya naging public property. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng silid ni Atlas. Ito ay isang video call mula sa isang unknown caller. Pagpindot ni Atlas, lumabas ang mukha ni Olive. Kalmado siya.
nakasandal sa kanyang swivel chair habang sa likod niya ay nakatayo si Jackson nang may mapang-asar ng ngiti. "Hello, Atlas. Hello, Jessica." Banta ni Olive. "Did you enjoy the show? Sinabi ko na sa inyo, wag niyo kong susubukan sa digital world. I was the state's top scientist for a reason." "Olive, maawa ka. Itigil mo to." Pagmamakaawa ni Atlas. "Sinisira mong buhay namin?" "Sinisira?" Ulit ni Olive. "I am just showing the world the truth. You tried to kill my reputation, so I decided to bury yours. By the way, Atlas, I found something interesting in your hidden files. Ang tax evasion records mo for the last 5 years, I just forwarded them to the BIR and the Ombudsman." Napaluhod si Atlas. Ang buong mundo niya gumuho na ng tuluyan. "And Jessica," dagdag ni Olive, ang boses naging malamig pa sa yelo. "The military police are outside your door right now. Falsifying documents and cyberlegal against a high-ranking official is a federal offense. Good luck in prison." Pinatay ni Olive ang tawag. Humarap kay Jackson na ngayon nakatingin sa kanya na may matinding pagnanasa. "You are terrifying, Olive," bulong na Jackson habang hinahapit ang kanyang bewang. "And it makes me want you even more. You are not scared of me?" Hamon ni Olive. "Scared?" Jackson chuckled, leaning in until their lips almost touched. "Honey, I am the only man who can handle a storm like you. Tonight, let us celebrate." For the first time in a long time, hindi niya kailangan maging secretary o general. Pwede lang siyang maging si Olive, ang babaeng muling natututong magmahal sa piling ng isang lalaking hindi siya kailanman minaliit. Matapos ang digital na pagpuksa ni na Atlas at Jessica, dinala ni Jackson si Olive sa isang pribadong isla sa Palawan. Dito ang buhangin ay singputi ng perlas at ang dagat kasing asul ng mga mata ni Jackson kapag seryoso tong nakatingin sa kanya. "Jackson, masyado tong magarbo," sabi ni Olive habang naglalakad sila sa dalampasigan. Nakasuot siya ng isang manipis na puting sundress na humahampas sa hangin, dahilan para lalong lumabas ang kanyang natural na ganda. "Para sa'yo, walang sapat na luho, Olive," sagot ni Jackson. Huminto siya at hinarap ang dalaga. "Sa loob ng 5 taon, naging anino ka lang. Ngayong gabi, gusto kong ikaw ang maging liwanag." Umupo sila sa isang dinner setup sa ilalim ng mga bituin. Walang mga sundalo, walang mga business partners at higit sa lahat, walang Atlas. "Bakit mo to ginagawa, Jackson?" tanong ni Olive habang hawak ang baso ng wine. "Kilala ka bilang isang ruthless tycoon. Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa isang babaeng galing sa failed marriage?" Hinawakan ni Jackson ang kamay ni Olive. Ang init ng kanyang palad ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. "Dahil matagal na kitang pinapanood, Olive. Nung nasa military academy ka pa lang, ikaw na ang pangarap ko. Pero pinili mong lalaking yon." Mabait ng ngiti ni Jackson. "Hinintay ko ang pagkakataon na mapagtanto mo na hindi ka para sa lupa, para ka sa langit. At ngayong nasa tabi na kita, hindi na kita pakakawalan." Samantala, sa isang masikip na apartment sa lungsod, nakaupo si Atlas sa isang sirang sofa. Wala na ang kanyang mansyon, wala na ang kanyang mga kotse at ang kanyang mga bank accounts naka-freeze. Nanonood siya ng balita sa isang lumang TV. Nakita niya ang isang paparazzi shot ni na Olive at Jackson sa airport bago sila umalis patungong Palawan. Mukhang napakasaya ni Olive. Ang kanyang balat nagniningning at ang kanyang mga mata na dati puno ng pagod, ngayon puno na ng buhay. "Olive, patawarin mo ko," hikbi ni Atlas. "Bumalik ka lang, gagawin ko ang lahat." Ngunit huli na ang lahat. Sa bawat segundo ng kanyang pagsisisi, lalong lumalayo ang distansya nila na babaeng kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Balik sa isla, dinala ni Jackson si Olive sa isang infinity pool na nakaharap sa dagat. Ang buwan ay nakasalamin sa tubig. "Honey," bulong ni Jackson, ang boses ay naging paos at puno ng pagnanasa. "Alam mo ba kung gaano kahirap ang magpigil kapag malapit ka sa akin?" Di nakapagsalita si Olive, ang kanyang puso tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa kaba ng giyera, kundi dahil sa damdamin na ngayon niya lamang naramdaman. Hinapit ni Jackson ang kanyang bewang at dahan-dahang nilapit ang kanyang mukha. "Jackson, huwag kang matakot," sabi ni Jackson. "I will never treat you like a secretary. I will treat you like my queen, my pilot, my everything." Nang magdampi ang kanilang mga labi, tila tumigil ang mundo ni Olive.
Dito gaya ng halik ni Atlas na parang isang obligasyon. Ang halik na Jackson ay parang isang bagyo, mapusok, mapang-angkin at puno ng pangako. Binuhat ni Jackson si Olive patungo sa kanilang villa. Sa gabing yon, sa katahimikan ng isla, tayang tunog ng mga alon at mabilis na paghinga ng dalawang taong nagtatago ang naririnig. Si Olive, ang legendary general, ay sumuko, hindi sa kalaban, kundi sa bisig ng lalaking handang pumatay at mamatay para sa kanya. Habang sa Jackson ang tycoon na walang sinasanto ay natunaw sa init ng babaeng matagal niya nang pinapangarap. Sa bawat haplos at halik, ramdam ni Olive ang respeto at paghanga ni Jackson. Ito ang beautiful ending na hinahanap niya, ngunit alam niya, ito palang simula na isang bagong kabanata. Matapos ang 3 araw sa paraiso ng Palawan, bumalik si Olive sa Maynila na may bagong ningning sa kanyang mga mata. Ngunit ang kapayapaang to'y panandalian lamang. Pagbaba pa lang niya sa pribadong hangar ni Jackson, sinalubong na siya ng kanyang aide-de-camp na si Lieutenant Reyes. General Kovacs, may problema po sa Military District Headquarters? Ulat ni Reyes, ang mukha bakas ang pag-aalala. Si Atlas Aragon, nakapasok sa loob gamit ang kanyang lumang access pass na di pa pala tuluyang nade-deactivate, may dala siyang baril at hinahanap ka. Nagkatinginan sina Jackson at Olive. Ang mga mata ni Jackson agad na nagdilim sa galit. That cockroach just won't die? I'll handle this, Jackson, sabi ni Olive habang kinukuha ang kanyang tactical gear. No, I'm coming with you, mariing sagot ni Jackson. If he touches even a single hair on your head, I will burn the whole district down. Sa loob ng command center, magulo ang paligid. Hawak ni Atlas sa isang batang sundalo bilang hostage. Mukhang ilang araw na itong hindi natutulog. Magulong buhok, lubog ang mga mata at nanginginig ang mga kamay na humahawak sa baril. Nasaan si Olive? Palabasin niyo siya, sigaw ni Atlas. Sira ng buhay ko, wala nang kumpanya ko, wala nang dangal ko. Kung di siya babalik sa akin, walang aalis dito ng buhay. Atlas, ibaba mong baril na yan. Isang malamig at matatag na boses ang narinig mula sa pintuan. Pumasok si Olive, hindi siya nakagown kundi naka-full tactical suit. Ang kanyang presensya tila nagpatahimik sa buong silid. Sa likod niya nakatayo si Jackson, ang mga kamay nasa bulsa, pero ang buong katawan handang sumugod. Olive, sigaw ni Atlas, may halong tuwa at baliw na galit. Bumalik ka na sa akin. Sabihin mo kay Jackson, nagkamali ka lang. Sabihin mo sa kanila, bawiin ng mga kaso laban sa akin. Mahal mo pa ako, di ba? 5 taon, Olive. 5 taon mo kong pinagsilbihan. Pinagsilbihan kita dahil akala ko, mahal mo ko, Atlas. Sagot ni Olive, habang dahan-dahang lumalapit. Perong nakita ko lang sa'yo, isang lalaking duwag na kailangan mang-apak ng iba para lang makaramdam ng kapangyarihan. Huwag kang lalapit. Tinutok ni Atlas ang baril sa hostage. Sinisira mo ko? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nakakulong si Jessica. Si Jessica ay nasa kulungan dahil sa sarili niyang mga krimen, sabi ni Olive. At ikaw ay narito dahil hindi mo matanggap na ang sekretary mo ay ang siyang nagpapatakbo ng mundong kinatatayuan mo. Sa isang iglap, habang bahagyang lumingon si Atlas kay Jackson na naglalakad sa kabilang direksyon para guluhin ang atensyon nito, kumilos si Olive. Hindi lang siya pilot, siya isang Special Forces legend. Sa bilis na di kayang sundan ng mata, sumugod si Olive. Gamit ang isang disarming technique, pinalipad niya ang baril mula sa kamay ni Atlas. Sinundan niya to ng isang malakas na sipa sa sikmura at isang judo throw na nagpabagsak kay Atlas sa matigas na sahig. Napahiga si Atlas, humihingal at di makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Tinulungan ni Jackson ang hostage na makalayo bago siya lumapit kay Atlas na nakadapa sa sahig. Inapakan ni Jackson ang kamay ni Atlas na nagtatangkang abutin ang baril. I warned you, Aragon. Ang asawa ko hindi lang maganda, siya ay nakamamatay. You treated her like a weakling and now you're being crushed by the very strength you ignored. Tumingin si Olive kay Atlas nang may matinding pait. Salamat sa huling pagkakataong to, Atlas. Dahil dito, tuluyang nawala ang huling bakas ng awa ko sa iyo. Pumasok ang mga military police at binitbit si Atlas palabas. Habang hinihila siya, sumisigaw pa rin siya ng pangalan ni Olive, ngunit hindi na siya nilingon ng dalaga. Nang tumahimik ang paligid, naramdaman ni Olive ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod ng emosyon. Naramdaman niya ang malalapad na balikat ni Jackson na yumayakap sa kanya mula sa likod.
Nilagay ni Jackson ang kanyang baba sa balikat ni Olive. "You were amazing, honey," bulong ni Jackson. "But please don't do that again. My heart almost stopped." "Akala ko ba ruthless tycoon ka?" biro ni Olive habang sumasandal sa dibdib ni Jackson. "Only to the world," sagot ni Jackson. Sabay harap kay Olive para tingnan to sa mga mata. "But to you, I am just a man who is hopelessly, dangerously in love. At dahil tapos na ang gulo, I think it's time for us to plan a real wedding. A wedding fit for a general and a queen?" Ngumiti si Olive. Isang tunay na ngiti na abot sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang digmaan sa kanyang puso ay tapos na at ang himpapawid na kanyang pinaghaharian mas maliwanag na kaysa dati. Naging abala ang buong bansa sa paghahanda para sa tinaguriang wedding of the century. Sa Jackson Morgan hindi nagtitipid mula sa gown ni Olive na gawa sa French lace at pinalamutian ng mga pambihirang perlas. Hanggang sa pag-arkila ng isang buong katedral na babantayan ng mga elite security forces. Ngunit sa loob ng Women's Correctional Institute, may ibang plano sa Jessica. Sa tulong ng huling yaman na itinago niya mula sa kanyang mga illegal na transaksyon, ay nagawa niyang makipag-ugnayan sa isang contract killer sa dark web. "Gusto ko siyang mamatay sa mismong araw ng kasal niya," bulong na Jessica sa telepono na ipinuslit sa loob. "Gusto kong makita ni Jackson Morgan na dugo ang nakandusay ang kanyang general sa harap ng altar." Samantala, sa headquarters ni Jackson, sinusukat ni Olive ang kanyang gown. Ngunit sa gitna ng karangyaan ang kanyang military instinct tumitibok. "May mali, Jackson. Masyadong tahimik ang paligid," sabi ni Olive habang tinitingnan ang security feed sa kanyang tablet. "Honey, relax. I have 3 layers of security. Kahit langaw hindi makakapasok ng walang pass," biro ni Jackson habang niyayakap si Olive mula sa likod. Nilubog niya ang kanyang mukha sa leeg ni Olive. Ninanamnam ang bango ng babaeng malapit na niyang maging asawa. "Hindi, Jackson. I monitored an unusual encrypted signal near the cathedral area kaninang umaga," paliwanag ni Olive. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at mabilis na nag-type. "Someone is trying to jam our surveillance." Agad naging seryoso ang mukha ni Jackson. Kinuha niya ang kanyang radio. "Team Alpha, full sweep of the perimeter, now." Dumating ang araw ng kasal. Ang labas ng katedral puno ng mga bulaklak at mga kilalang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga fighter jets ni Olive ay nakahanda para sa isang ceremonial flyby. Habang naglalakad si Olive sa aisle, lahat napasinghap sa kanyang ganda. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Si Jackson ay naghihintay sa altar, di mapigilan ang pagluha. Ngunit sa gitna ng musika napansin ni Olive ang isang kinang mula sa bell tower ng katedral, isang sniper reflection. Hindi nagpanik si Olive. Sa ilalim ng kanyang magarbong gown, may nakatagong maliit na communication device sa kanyang tenga. "Phoenix to base. Target spotted at 12 o'clock. Bell tower. Do not engage publicly. Send a drone." Habang nagpapatuloy ang seremonya, isang silent drone na binuo mismo ni Olive ang mabilis na lumipad patungo sa tore. Bago pa man makakalabit ng assassin ng gatilyo, isang high-frequency sonic pulse ang pinakawala ng drone, dahilan para mawala ng malay ang sniper. Nang makarating si Olive sa tabi ni Jackson, bumulong siya. "Target neutralized. We're safe, honey." Napangiti si Jackson ng malapad. "I love a woman who can secure her own wedding." Matapos ang I do's at ang matamis na halik na selyo ng kanilang pag-iibigan, dinala ni Jackson si Olive sa labas ng simbahan. Doon, sinalubong sila ng isang malakas na dagundong. 6 na F-35 fighter jets ang dumaan sa ere, gumagawa ng hugis puso gamit ang puting usok. "That's for you, Mrs. Morgan," sabi ni Jackson. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang sorpresa. Pinakita ni Jackson sa isang malaking screen sa labas ng katedral ang isang live feed mula sa kulungan. Nakita nila si Jessica na kinakaladkad ng mga gwardya patungo sa solitary confinement matapos matuklasan ang kanyang pakikipag-ugnayan sa assassin. "Jessica tried to kill our joy," ani Jackson sa harap ng media. "But she forgot one thing. My wife is a general and I am the one who funds the war she wins." Sa gabing yon, habang nagaganap ang reception sa isang yate na nakadaong sa Manila Bay, dinala ni Jackson si Olivia sa deck. Ang hangin ay sariwa at ang mga bituin tila nakikisaya. "Alam mo, Jackson," simula ni Olive,
Inakala ko noon ang paligid sa langit ang pinakamataas na uri ng kalayaan, pero mali pala ako. Anong mas mataas doon? Tanong ni Jackson habang nilalagay ang kanyang jacket sa balikat ni Olive. Ang mahalin na isang lalaking hindi natatakot sa aking lakas, sagot ni Olive. Hinarap siya ni Jackson, ang kanyang mga mata nagniningning sa pagnanasa at pag-ibig. I am not afraid of your strength, Olive. I am addicted to it, and tonight, I want to see exactly how much energy ang natitira sa general ko. Olive blushed, hitting his chest playfully. Jackson, may mga bisita pa sa loob. Let them wait. Bulong ni Jackson bago binuhat si Olive patungo sa kanilang master suite sa yate. The world can wait, but I've waited 5 years for this night. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang Phoenix ay tuluyan ng nakahanap ng kanyang pugad. Isang pugad na puno ng init, respeto, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na maglalaho. Ang Swiss Alps ay natatakpan ng puting niebe, isang tanawin na tila kinuha mula sa isang postcard. Ito ang napiling lugar ni Jackson para sa kanilang honeymoon. Isang eksklusibong chalet sa itaas ng bundok kung saan ang tayong maririnig ay sipol ng hangin at tibok ng kanilang mga puso. Jackson, akala ko ba magpapahinga tayo? Biro ni Olive habang tinitingnan ang tatlong magkakaibang monitor na tinayo ni Jackson sa isang sulok ng kanyang marangyang silid. Honey, a tycoon never truly sleeps. Ngiti ni Jackson bago hinalikan si Olive sa noo. At alam ko namang di mo kayang lumayo sa balita. May nagaganap na Global Defense Summit sa Davos, ilang kilometro lang mula dito. Ngunit ang tawanan ay naputol ng bigla. Mag-red alert ang laptop ni Olive. Isang encrypted signal ang pumasok, isang distress call mula sa Intelligence Bureau. General Kovacs, ang boses sa kabilang linya galing kay Commander Vance. May sabotahe sa security system ng summit. Isang grupo ng mga mercenaries ang nakapasok. Hawak nila mga world leaders bilang hostage sa loob ng isang underground bunker. Ang problema, ang bunker ay nakalock. Gamit ang mga biometric system na ikaw ang nag-design nung nasa special forces ka pa? Nagkatinginan na mag-asawa. Ang honeymoon ay opisyal lang tapos. Sa loob ng 30 minuto ang bunker nakalock. Suot na ni Olive ang kanyang thermal combat suit. Ngunit laking gulat niya nang makita na si Jackson ay nagbibihis din ng tactical gear. Anong ginagawa mo, Jackson? Tanong ni Olive. I am not letting my wife go into a bunker full of terrorists alone. Madiing sagot ni Jackson habang kinakasa ang isang customized na pistol. Don't forget, Olive. Bago ko naging tycoon, dumaan ako sa mandatory military service sa Israel. I am not just a pretty face with a big bank account. Napangiti si Olive. Fine, but stay behind me. Tycoon? Yes, General. Biro ni Jackson pero ang kanyang mga mata ay seryoso. Gamit ang isang stealth snowmobile, tinahak nila ang mapanganib na dalisdis patungo sa Summit Hotel, habang si Olive ang utak ng operasyon. Ang nangahak ng security cameras at dinidiskonekta ang mga bomb sensors. Sa Jackson naman na nagsisilbing shield. Nang makarating sila sa pintuan ng bunker, hinarangan sila ng 4 na armadong lalaki. Sa isang iglap, nagpakitang gila si Jackson. Sa bilis ng kanyang kilos, napatumba niya ang dalawa gamit ang close quarters combat, habang si Olive mabilis na itinumba ang natitira gamit ang kanyang silenced na baril. Not bad, Jackson. Puna ni Olive habang mabilis na itinatype ang override code sa bunker. I told you, honey, I can handle more than just socks. Bumabas ang pinto ng bunker. Sa loob nakita nila ang world leaders na nakagapos. Ang leader ng mga mercenaries ay walang iba kung hindi ang dating business partner ni Atlas na si Mr. Steiner na nabaon sa utang matapos ng pabagsakin ni Jackson ang kanilang mga ilegal na transaksyon. Jackson Morgan at ang magaling niyang asawa, sigaw ni Steiner habang itinuturo ang baril sa isang prime minister. Sinisira ninyong negosyo namin. Ngayon, bayaran niyo to ng inyong buhay. Steiner, masyado kang maingay. Malamig na sabi ni Olive. Bago pa man makalabit si Steiner, isang maliit na gadget ang inihagis ni Jackson sa sahig. Isang EMP grenade. Sa isang segundo namatay ang lahat ng ilaw at electronic devices sa loob. Sa dilim, si Olive at Jackson ay parang mga anino gamit ang kanilang night vision goggles. Isa-isang pinatumba ni na Olive ang mga tauhan ni Steiner.
Sa Jackson naman ang direktang sumugod kay Steiner. Binuhat ito at sinalya sa pader nang ganon na lamang kadali. "Huwag mong itututok ang baril sa asawa ko," bulong ni Jackson habang iniigpitan ang pagkakakasal kay Steiner. "Dahil ang impyerno ay may maliit na lugar kumpara sa galit ko." Nang dumating ang mga otoridad para kunin ang mga bihag at arestuhin ang mga mercenaries, lumabas si Olive at Jackson sa gitna ng malamig na hangin. Ang mga world leaders ay sunod-sunod na lumapit kay Olive para magpasalamat. Ngunit si Olive may ibang pakay. Hinarap niya sa Jackson na ngayon may kaunting galos sa pisngi. Kinuha ni Olive ang kanyang panyo, dahan-dahang pinunasan ang sugat ni Jackson. "You really are my exception, Jackson," bulong ni Olive. "Sabi mo gusto mong maging reyna ako pero tonight you proved you are a king who can fight beside me." Niyakap siya ni Jackson ng mahigpit. Hindi inalintana ang mga kamera at ang mga opisyal sa paligid. "I don't need to be a king, Olive. I just want to be the man you come home to after every war." Inuwi lamang ni Jackson si Olive sa kanilang chalet. Sa gabing yon, matapos ang adrenaline ng labanan, ang init ng kanilang pagsasama ay muling nag-alab. Sa gitna ng nagyayalong Alps, walang puwang ang lamig. "Honey," bulong ni Jackson habang nakahiga sila sa tapat ng fireplace. "May isa pa akong surprise sa'yo pag uwi natin sa Pilipinas." "Ano yun?" "I bought the military district's old training grounds. Gagawa tayo ng sarili nating aviation academy para wala ng Jessica na makakapag-falsify ng lisensya dahil ikaw magiging standard ng buong mundo." Napaluha si Olive sa tuwa. Sa wakas, ang kanyang pangarap na makatulong sa sunod na henerasyon ng mga pilots ay magkakatotoo. At alam niya sa bawat paglipad niya, laging may isang Jackson Morgan na naghihintay sa lupa para saluhin siya. Ang pagbubukas ng COVAX Morgan Aviation Academy ay naging usap-usapan sa buong Asya. Ito ang pinaka-modernong paaralan sa pagpapalipad at si Olive mismo ang tumatayong Dean at Chief Instructor. Ngunit sa gitna ng selebrasyon at pagputol ng ribbon, may isang bagay na bumabagabag kay Olive. Isang medikal na resulta na itinago niya sa loob ng ilang linggo. Habang naglalakad si Olive sa mga pasilyo ng academy, nakita niya si Jackson na masayang nakikipag-usap sa mga bagong kadete. Ang pagmamahal ni Jackson sa kanya ay tila walang hanggan at iyon ang nagpapakaba kay Olive. "Paano ko sasabihin sa kanya?" tanong ni Olive sa sarili habang inahawakan ang kanyang tiyan na nananatiling patag. Sa kalagitnaan ng araw, isang 12 taong gulang na batang lalaki ang lumapit sa registration booth. Ang bata may matalas na mga mata, matangos na ilong at isang aura na pamilyar kay Olive. "Gusto ko pong mag-apply para sa Junior Pilot Program," sabi ng bata sa receptionist. "I'm Leo Kovacs." Napatigil si Olive nang marinig ang pangalan. "Kovacs?" Yun ang kanyang apelido sa pagkadalaga. Nilapitan niya ang bata. "Leo, nasaan ang mga magulang mo?" Malumanay na tanong ni Olive. Tumingin sa kanya ang bata at doon nakita ni Olive ang sarili niyang mga mata. "Wala na po si Mama. Ang sabi niya bago siya mamatay, hanapin ko si General Olive. Sabi niya ikaw ang tanging pamilya ko." Sa likod ni Olive, napatigil din si Jackson. Ang tensyon sa hangin ay tila kuryente. Biglang lumitaw si Atlas sa gate ng academy, mukhang dugyot, payat at desperado. Nakatakas pala to sa pansamantalang kustudiya dahil sa kakulangan ng ebidensya sa ilang kaso. "Olive!" sigaw ni Atlas habang hinahabol ng mga guards. "Ang batang yan, siya ang anak natin. Ang anak na tinago sa akin ni Jessica?" Nayanig ang mundo ni Olive. Sa isang mabilis na investigasyon gamit ang kanyang hacking skills, habang ang mga guard pinipigilan si Atlas, nalaman ni Olive ang katotohanan. 12 taon na ang nakakaraan. Bago pa man sila ikasal ni Atlas, nagkaroon sila ng isang gabing pagkakamali nung sila'y magkasintahan pa lamang. Hindi alam ni Olive na nabuntis siya dahil sa panahong yon pinadala siya sa isang classified mission sa ibang bansa. Si Jessica, na noon ay nurse sa military hospital, ang nakakita sa mga lab results ni Olive. Dahil sa obsession kay Atlas, ninakaw ni Jenica ang bata mula sa nursery matapos manganak si Olive sa gitna ng kaguluhan ng giyera kung saan inakala ni Olive na ang kanyang sakit ay bunga lang ng stress at trauma. Pinalabas ni Jessica na namatay ang sanggol, ngunit ang totoo, binigay niya to sa isang kamag-anak sa probinsya para itago.
Anak ko siya, Olive, sigaw ni Atlas. Kailangan ko siya para mabawi ang lahat. Siya ang tagapagmana ng pamilyang Aragon. Bago pa man makalapit si Atlas kay Leo, humarang sa Jackson. Ang kanyang kamao nakakuyom at ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Huwag mong tatawaging anak ang batang to. Bulaw ni Jackson kay Atlas. Iniwan mong asawa mo sa putikan. Minaliit mo siya, tinayaan mong saktan siya ng ibang babae. Wala kang karapatan sa kahit anong parte ng buhay ni Olive. Pero dugo ko siya, sagot ni Atlas. Ang dugo ay hindi sapat para maging ama, malamig na sabi ni Jackson. Mula sa araw na to, si Leo ay nasa ilalim ng proteksyon ng Morgan Industries. At kung susubukan mong lumapit sa kanya, sisiguraduhin ko, hindi ka na makakalabas ng kulungan habang buhay. Hinarap ni Jackson si Olive na ngayon nakayakap na kay Leo. Inasahan ni Olive na magagalit si Jackson o malulungkot dahil sa biglaang revelasyong ito. Ngunit sa halip nakita niya ang malambot na tingin sa mga mata ni Jackson. Honey, bulong ni Jackson habang inahawakan ng balikat ni Olive at Leo. I always wanted a big family. Mukhang nagsisimula na tayo. Nang mailayo na si Atlas at mapakalma si Leo sa loob ng opisina ni Olive na iwan ang mag-asawa. Jackson, I'm sorry. Hindi ko alam. Hindi ko naramdaman na nagkaroon ako ng anak nung panahon na yon dahil sa tindi ng gera sa border. Naiiyak na sabi ni Olive. Hush, Olive. It's not your fault. It was Jessica's evil plan. Pag-aalo ni Jackson. Niyakap niya si Olive ng mahigpit. We will raise Leo as our own. He will be a great pilot like his mother. Huminga na malalim si Olive. Jackson, may isa pa. Inabot ni Olive ang isang maliit na stick na may 2 guhit. Leo is going to be a big brother. I'm 8 weeks pregnant. Natahimik ang buong silid. Ang luhang kanina pinipigilan ni Jackson tuluyan ng umagos. Binuhat niya si Olive, inikot sa tuwa. I'm going to be a father, bulong na Jackson sa tiyan ni Olive. A real father. I promise you, Olive, hindi ko nahahayaan na maranasan niyo ang naranasan mo noon. Ang pamilyang to magiging untouchable. Habang nagdiriwang ang pamilya Morgan sa isang madilim na sulok ng lungsod, may isang misteryosong figura na nanonood sa kanila sa monitor. The phoenix has a nest now, sabi ng boses sa radyo. And a nest is much easier to burn than a bird in flight. Ang kaaway ni Olive mula sa kanyang mga araw sa Special Forces ay nagbabalik at tila ang Academy ang magiging sentro ng susunod na digmaan. Ang balita ng pagbubuntis ni Olive at ang pagkakatagpo kay Leo ay nagdala ng panibagong sigla sa Kovacs Morgan Academy. Ngunit para kay Olive ang bawat ngiti may kalakip na pag-iingat. Bilang isang dating elite hacker at assassin, alam niya ang katahimikan ay madalas na hudyat ng paparating na bagyo. Habang nagtuturo si Olive sa flight simulator room, napansin niya isang pamilyar na coding pattern sa main server ng Academy. Isang backdoor access na tayong isang tao lang ang may alam. Ang kanyang dating mentor na naging traidor, si Viktor Volkov. Hindi maaari, bulong ni Olive. Inakala kong napatay ko siya sa misyon sa Siberia. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing na natutulog sina Jackson, Olive at ang batang si Leo sa kanilang penthouse sa loob ng Academy, biglang tumunog ang silent alarm. Jackson, gising! Mabilis na bulong ni Olive. Sa isang iglap ang housewife na si Olive ay naglaho at ang general ay nagbalik. Kinuha niya ang kanyang customized Glock mula sa secret compartment ng kanilang kama. Anong meron, honey? Tanong na Jackson na agad ding naging alerto. Victor is here. He's not after the money, he's after me. At gagamitin niyang Academy para saktan tayo? Sagot ni Olive. Bago pa man sila makalabas ng silid, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa ground floor. Ang mga surveillance camera ay isa-isang namatay. Jackson, kunin mo si Leo. Dalhin mo siya sa panic room sa basement. Akong haharap sa kanya. Utos ni Olive. No way, Olive. Magkasama tayo rito. Giit ni Jackson. Jackson, buntis ako. Pero mas bihasa ako sa tactics ni Victor kesa sa'yo. If you want to protect me, protect our son first. Please. Sa bigat ng loob, tumango si Jackson. Hinalikan niya si Olive ng mabilis pero puno ng panggigigil. Bumalik ka sa amin, Olive. Kung hindi, susunugin kong mundong to para lang mahanap ka. Naglakad si Olive sa madilim na hallway ng Academy. Ang tanging liwanag ay ang mga emergency red lights. Sa dulo ng grand lobby nakatayong isang lalaking may malaking peklat sa mukha, si Victor. Phoenix,
Bati ni Victor. Ang boses ay parang kaskas ng bakal. Narinig ko ang balita. Ang pinakamagaling na pilot ng Special Forces ay naging asawa ng isang bilyonaryo? What a waste of talent. Victor, dapat nanatili ka na lang sa ilalim ng yelo? Malamig na sagot ni Olive. Nandito ako para sa AG score, sabi ni Victor. Ibigay mo sa akin ang encryption keys ng National Defense na ninakaw mo sa akin noon at hahayaan ko kayong mabuhay. You know I don't negotiate with terrorists, sabi ni Olive. Sa isang iglap nagpalitan sila ng putok, ngunit dahil sa kanyang pagbubuntis ramdam ni Olive ang bahagyang pagbagal ng kanyang kilos. Isang balang tumama sa kanyang balikat, dahilan para mapaupo siya. You are weak now, Olive. Tawa ni Victor habang papalapit. Love made you soft. Bago pa man maikasa ni Victor ang huling bala para kay Olive, isang itim na anino ang sumugod mula sa gilid. Si Jackson. Hindi pala dinala ni Jackson si Leo sa panic room ng mag-isa. Pinaubayan niya ang bata sa kanyang elite security team at bumalik siya para sa kanyang asawa. Gamit ang isang tactical knife, sumugod si Jackson kay Victor. Ang labanan ay naging brutal. Si Victor, isang higante, ngunit si Jackson, lumalaban ng may galit ng isang lalaking pinoprotektahan ng kanyang pamilya. Habang abala si Victor kay Jackson, kinuha ni Olive ang pagkakataon. Kahit sugatan ng balikat, gumapang si Olive patungo sa control panel sa dingding. Mabilis niyang nireprogram ang mga automated security turrets ng Academy. Jackson, Doc! Sigaw ni Olive. Agad na dumapa si Jackson. Sa isang pindot ni Olive, ang mga turret sa kisame ay naglabas ng non-lethal tranquilizer rounds na tumama ng sunod-sunod sa katawan ni Victor. Napaluhod ang traidor para arestohin si Victor. Agad na dinalohan ni Jackson si Olive. You are bleeding. Bakit ka lumabas ng cover? Halos maiyak na sabi ni Jackson habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa balikat ni Olive. I had to save my king. Ngiti ni Olive. Bagaman maputla na siya. Dinala si Olive sa infirmary ng Academy. Doon, sinalubong sila ni Leo na umiiyak sa takot. Nang makita ni Leo na buhay ang kanyang ina, niyakap niya ito ng napakahigpit. Mama, wag mo po kaming iiwan? Hikbi ng bata. Napaiyak si Olive. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang salitang mama mula kay Leo. Hinawakan niya ang kamay ni Jackson at ang maliit na kamay ni Leo. Hindi ko kayo iiwan. Pangako ni Olive. Kinabukasan lumabas ang balita. Isang international terrorist ang nahuli sa Kovacs Morgan Academy. Ngunit ang mas malaking balita ay ang litrato ni Jackson Morgan, karga-karga ang kanyang asawa palabas ng building. Tila ba hindi niya to hahayaan na muling masaktan ng kahit na sino. Sa malayo, si Atlas Aragon nanonood sa TV sa loob ng kanyang maliit na selda. Nakita niya ang saya sa mukha ni Olive, isang saya na kailanman na hindi niya naibigay. At doon niya na-realize, si Olive ay hindi lang basta nakatakas sa kanya. Si Olive ay nakatagpo na isang kaharian kung saan siya ang tunay na reyna. Lumipas ang 7 buwan matapos ang insidente kay Victor. Ang Academy muling naging tahimik at matagumpay habang ang tiyan ni Olive lalong lumalaki. Si Leo naman naging isang huwarang kuya, laging nakabuntot kay Olive at binabantayan ang bawat hakbang nito. Ngunit ang katawan ni Olive hindi ordinaryo. Ang mga taon na matinding pagsasanay sa Special Forces at ang mga sugat na natamo niya sa mga nakaraang gera nag-iwan ng peklat sa kanyang matres. Isang gabi, habang nasa gitna ng isang malakas na bagyo, biglang nakaramdam si Olive ng matinding sakit. Jackson, ang baby! Agad dinala ni Jackson si Olive sa pinakamalapit na ospital sa gitna ng baha at hangin na humahagupit. Pagdating doon, agad sinugod si Olive sa delivery room. Ngunit makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor na may bakas na matinding pag-aalala. Mr. Morgan, may komplikasyon, panimula ng doktor. Dahil sa mga lumang internal injuries ni General Olive, nagkaroon siya ng placental abruption, nagdurugo siya sa loob. Kung itutuloy natin ang normal delivery, maaari nating mawala ang bata o ang ina. Napatigil ang mundo ni Jackson. Anong ibig niyong sabihin? Kailangan naming mamili, Mr. Morgan. In a critical moment, sinong uunahan namin? Ang asawa ninyo o ang anak ninyo? Napaluhod si Jackson sa hallway ng ospital. Si Jackson Morgan, ang lalaking kayang bumili ng bansa, ay walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan. Sa loob ng delivery room, kahit nanghihina, naririnig ni Olive ang usapan.
Hinawakan niya ang kamay ni Jackson nang pumasok to sa loob para kausapin siya. Jackson, iligtas mo ang baby? Bulong ni Olive. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Naranasan ko nang mawala ng anak noon dahil kay Jessica. Hindi ko hayaan na mangyari ulit iyon? No, Olive. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Iyak na Jackson. I can have many children but I only have one, Olive. I choose you. I will always choose you. Jackson, listen to me. Pilit na bumangon si Olive. Ang kanyang mga matay nagniningning sa otoridad ng isang general. This is my final mission. As your wife and as a mother, iligtas mo ang anak natin. I am a fighter, Jackson. Hindi ako susuko, pero ang baby, kailangan niya tayo. Hinalika ni Jackson ang noo ni Olive. Ang kanyang mga luha pumapatak sa mukha ng asawa. You are the bravest woman I know, Olive, but please, don't leave me. Sinagawa ang emergency C-section. Sa labas, si Leo nakaluhod sa tapat ng chapel ng ospital. Nagdarasal para sa kanyang ina at sa bagong kapatid. Sa loob ng operating room, naging kritikal ang kondisyon ni Olive. Huminto ang kanyang tibok ng puso sa loob ng 30 segundo. Ang mga monitor naglabas na isang mahabang tunog. We're losing her. Revive her. Sigaw ng head surgeon. Sa sandaling yon, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang malusog na baby girl. Tila ba narinig ni Olive ang iyak ng kanyang anak? Ang flatline sa monitor ay biglang kumitig. Isang mahina ngunit matatag na pintig. Makalipas ang 2 araw, dahan-dahang minulat ni Olive ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay si Jackson na mukhang hindi natulog ng 1 linggo. Hawak ang isang maliit na pink na balutan. Honey? Bulong ni Jackson. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Meet our daughter, Victoria Morgan. Victoria because her mother is a victor. Inilagay ni Jackson ang sanggol sa bisig ni Olive. Sa sandaling yon, lahat ng sakit, lahat ng pait ng nakaraan kay Atlas at lahat ng takot ay naglaho. Pumasok din si Leo bitbit ng isang bungkos ng bulaklak at tinalikan ng kanyang ina sa pisngi. Complete na po tayo, ma, sabi ni Leo. Tumingon si Olive kay Jackson. Sabi ko sa'yo, hindi ako susuko. I have too much to live for. Niyakap sila ni Jackson, ang kanyang buong mundo. Ngunit sa labas ng kwarto, may isang pamilyar na anino ang nakatingin sa glass window. Si Atlas. Hindi na siya lumapit. Nakita niya ang baby mula sa malayo at ang saya ng pamilya ni Olive. Iniwan ni Atlas sa isang maliit na puting sobre ng nurse's station bago tuluyang umalis. Ang sulat maikli lang. Salamat sa pagliligtas kay Leo. Ngayon ko lang naintindihan ang tunay na pag-ibig ay hindi pag-aari, kundi pagpapalaya. Maging masaya ka, Olive. Ito na ang huling pagkakataon na narinig nila ang pangalan ni Atlas. Ang kanyang pagsisisi ay naging kanyang sariling bilangguan, habang si Olive malayang lumipad sa langit ng bagong pag-asa. Ang mansyon ni Jackson at Olive ay napuno ng bango ng mga sariwang bulaklak at himig ng tawanan. Ngayon, ang araw ng binyag ni Victoria ay tila ang buong bansa nakikisaya. Hindi lang to basta binyag, ito ang pagpapakilala sa bagong tagapagmana ng Morgan Kovacs Empire. Suot ni Olive ang isang elegante at simpleng puting dress na di nagpapakita ng bakas ng kanyang nakaraang operasyon. Si Jackson naman hindi maalis ang tingin sa kanyang asawa at 2 anak. Si Leo sa kanyang munting tuxedo ay buong ingat na kinakarga ang kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng resepsyon, isang convoy ng mga itim na sasakyan ang dumating. Hindi ito mga sasakyang pangnegosyo, ang mga ito ay mga plaka ng diplomata mula sa Europa. Bumaba ang isang matandang babae na may nagpatakaas na otoridad sa kanyang tindig. Siya ay si Lady Eleanor Morgan, ang lola ni Jackson na naninirahan sa London. Ang pamilyang Morgan hindi lang pala basta bilyonaryo. Sila ay nagmula sa isang sinaunang pamilya ng mga aristokrata at strategist sa Europa. Grandmother, bati ni Jackson ng may malalim na paggalang. Jackson, ngiti ng matanda bago lumingon kay Olive. At ito na pala ang general na nagpaamo sa aking apo. Lumapit si Olive at nagbigay pugay. Isang karangalan po, Lady Eleanor. Huwag kang formal sa akin, iha, sabi ni Eleanor habang tinitingnan si Olive mula ulo hanggang paa. Narinig ko ang lahat.
ang iyong paglipad, ang iyong katapangan sa Switzerland, at ang pagliligtas mo sa ating pamilya? Ang mga Morgan matagal nang naghahanap na isang babaeng may bakal ng kalooban. Sa harap ng lahat ng panauhin, kinuha ni Lady Eleanor isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Ngayon ang araw ng binyag ni Victoria at tila buong bansa nakikisaya. Hindi lang to basta binyag, ito ang pagpapakilala sa bagong tagapagmana ng Morgan Kovacs Empire. Suot ni Olive ang isang elegante at simpleng puting dress na di nagpapakita ng bakas ng kanyang nakaraang operasyon. Sa Jackson naman di maalis ang tingin sa kanyang asawa at dalawang anak. Si Leo sa kanyang munting tuxedo ay buong ingat na kinakarga ang kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng resepsyon, isang convoy ng mga itim na sasakyan ang dumating. Hindi ito mga sasakyang pang negosyo. Ang mga ito ay may mga plaka ng diplomata mula sa Europa. Buwaba ang isang matandang babae na may napakataas na otoridad sa kanyang tindig. Siya ay si Lady Eleanor Morgan, ang lola ni Jackson na naninirahan sa London. Ang pamilyang Morgan hindi lang pala basta bilyonaryo. Sila ay nagmula sa isang sinaunang pamilya ng mga aristokrata at strategist sa Europa. Grandmother, bati ni Jackson ng may malalim na paggalang. Jackson, ngiti ng matanda bago lumingon kay Olive. At ito na pala ang general na nagpaamo sa aking apo. Lumapit si Olive at nagbigay pugay. Isang karangalan po, Lady Eleanor. Huwag kang formal sa akin, iha, sabi ni Eleanor habang tinitingnan si Olive mula ulo hanggang paa. Narinig ko ang lahat. Ang iyong paglipad, ang iyong katapangan sa Switzerland at ang pagliligtas mo sa ating pamilya. Ang mga Morgan matagal nang naghahanap ng isang babaeng may bakal na kalooban. Sa harap ng lahat ng panauhin, kinuha ni Lady Eleanor ang isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Sa loob nito ay isang gintong brooch na may hugis ng isang agila na nakatapak sa isang espada. Ito ang Order of the Sovereign Crest, anunsyo ni Eleanor. Ito ay binibigay lamang sa mga babaeng nagpapakita ng pambihirang liderato sa loob ng aming pamilya. Mula sa araw na ito, si Olive Kovacs Morgan ay hindi lamang asawa ni Jackson, siya ang tinagalagang matriarch ng Morgan Global Security Council. Nagulat ang lahat, lalo na si Olive. Ang posesyong ito ay nagbibigay sa kanya ng kontrol sa lahat ng private military assets at intelligence network ng mga Morgan sa buong mundo. Jackson, alam mo ba to? Bulong ni Olive. Ito ang surprise na sinasabi ko sa iyo, honey. Bulong ni Jackson sa kanyang tenga. Hindi lang kita gustong maging dean ng academy. Gusto kong ikaw maging pinakamakapangyarihang babae sa industriya ng seguridad because you deserve the world. Habang nagdiriwang ang lahat, may isang balita na nakarating kay Olive sa pamamagitan ng kanyang aide. Si Jessica na nasa loob ng kulungan, tuluyan nang nawala sa katinoan matapos malaman ang tagumpay ni Olive. At si Atlas naman, nabalitaan nila, nagtatrabaho to bilang isang simpleng kargador sa pantalan, malayo sa rangya at kapangyarihang dati niyang pinagmamalaki. General, may gusto po ba kayong gawin? Tanong ng aide. Tumingin si Olive sa kanyang masayang pamilya, kay Jackson na nakikipaglaro kay Victoria at kay Leo na tinuturuan ni Lady Eleanor tungkol sa kanilang family history. Wala na, sagot ni Olive ng may kapayapaan. Ang pinakamagandang higante ay mabuhay ng masaya at matagumpay. Let the past bury itself. Nang maggabi, dinala ni Jackson si Olive sa rooftop ng mansyon. Isang regalo pang naghihintay, isang brand new customized private jet na may pangalang Queen Victoria sa gilid nito. Para sa susunod nating flight, sabi ni Jackson habang niyayakap si Olive sa bewang. Pero sa pagkakataong to, hindi tayo pupunta sa gera. Pupunta tayo kung saan mo gusto. Kahit saan, basta't kasama kita, Jackson, sagot ni Olive. Hinalikan ni Jackson si Olive sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pag-ibig na nagsimula sa sakit at pagkakamali ay nauwi sa isang imperyo ng pag-asa. Si Olive, na dating tinuring na sekretary lamang, ay opisyal na naging reyna ng himpapawid at ng puso ng pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo. Isang buwan matapos ang binyag, nagpa siyang pamilya Morgan na maglakbay patungo sa isang liblib na base militar sa kabilang panig ng bansa, ang Camp Valor. Itong lugar kung saan huling na destino ang mga magulang ni Olive bago ang kanilang trahedya. Para kay Olive, hindi lang to basta bakasyon. Ito ay isang paghahanap ng kasagutan.
Honey, sigurado ka bang handa ka ng harapin ang mga alaala dito? Tanong ni Jackson habang buhat ang mahimbing na natutulog na si Victoria. Si Olive naman, abala sa pagtingin sa mga lumang eroplano sa hangar si Leo. Kailangan ko to, Jackson. Sabi ng military records na matay sila sa isang ambush. Sinakripisyo nila ang kanilang mga buhay para sirain ang prototype ng Project Icarus nang malaman nilang susubukang nakawin to ng mga Aragon. Namatay silang bayani, hindi biktima. Napaiyak si Olive hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa dangal. Ang pait na naramdaman niya noon sa pag-iwan sa kanya ni Atlas sa oras ng pangailangan para makuha mga abo ng kanyang magulang ay napalitan ng isang matibay na paninindigan. Hinarap ni Olive si Jackson na may bagong sigla. Jackson, gusto kong gamitin ang teknolohiyang nahanap ko rito para sa Academy, hindi bilang sandata, kundi para sa kaligtasan ng mga susunod na pilots. Whatever you need, Olive, I am with you. Tugon ni Jackson. Bago sila umalis sa Camp Valor, nag-alay na isang formal na saludo si Olive sa harap ng monumento ng mga bayani. Sa tabi niya, tumayo rin ng matikas si Leo. Sumasaludo rin sa kanyang mga lolo at lola na hindi niya nakilala. Mama, bulong ni Leo. Gusto ko pong maging kasing galing ninyo para maprotektahan ko rin ang pamilya natin. Ngumiti si Olive, hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Magiging mas magaling ka pa sa akin, Leo. Sa huling bahagi ng kabanata na balitaan ni Olive na si Atlas sa gitna ng kanyang kahirapan ay tuluyan ng nalaman ang kasaysayan ng kanilang mga pamilya mula sa mga lumang dokumentong kumalat sa social media na lihim na ipinadala ni Olive. Hindi kinaya ni Atlas ang bigat ng katotohanan. Ang pamilyang minaliit niya, ang babaeng tinuring niyang sekretary lang ay siya palang pamilya ng mga taong pinatay ng sarili niyang mga ninuno. Ang kanyang buong pagkatao ay isang malaking kasalanan. Sa huling pagkakataon, nakita si Atlas na nagiiwan ng bulaklak sa puntod ng mga magulang ni Olive. Bago siya tuluyang lumisan sa lungsod at di na muling nagpakita. Makalipas na 5 taon ang mundo, tuluyan ang nagbago para kay Olive Kovacs Morgan. Ang Kovacs Morgan Aviation Academy ay di na lang basta paaralan, ito na ang sentro ng global aviation technology. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay na to, nanatiling nakatapak sa lupa ang mga paa ni Olive dahil sa pag-ibig ni Jackson at sa kislap sa mga mata ng kanyang mga anak. Ngayon ang araw ng Global Peace Air Show, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga piloto sa buong mundo. At ang bida sa gabing ito, ang pagbabalik ni General Olive sa himpapawid para sa kanyang final flight. Sa loob ng hangar, inaayos ni Olive ang kanyang flight suit. Kahit nasa mid-30s na siya, ang kanyang ganday lalong nag-alab. Ang kanyang tindig hindi natitinag. Pumasok sa Jackson na ngayon ay isa ng icon ng pandaigdigang seguridad. Hindi na itong mapusok na tycoon lamang. Ito ay isang lalaking ganap nang natagpuan ng kanyang tahanan sa piling ni Olive. You look breathtaking, General, bulong ni Jackson habang sinusuot ang huling bahagi ng flight gear ni Olive. Kinakabahan ako, Jackson. Ngayon ang ulit ako lilipad sa harap ng ganito karaming tao, pag-amin ni Olive. Hinarap siya ni Jackson at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Olive, nung nakilala kita, ikaw ay isang sugatang agila. Ngayon, ikaw ang nagtuturo sa buong mundo kung paano lumipad. Just remember, what happens up there, I am here waiting for you on the ground. Always. Hinalika ni Jackson si Olive, isang halik na puno ng pasasalamat sa 5 taon ng ligaya, sa pagharap sa mga kaaway at sa pagbuo ng isang pamilyang untouchable. Sa labas, libo-libong tao ang nakatingala sa langit. Kasama sa VIP booth si Leo na ngayon ay isang matikas na 17-year-old cadet at ang munting Victoria na 5 taong gulang na at may suot na maliit na flight jacket. Bigla, umalingaw-ngaw ang tunog ng makina. Isang kulay ginto at asul na F-35 Lightning II ang pumaimbulong sa ere. Ito ang jet na binuo ni na Olive at Jackson, ang Spirit of Kovacs. Nagsimula ang aerial dance ni Olive. Gumawa siya ng mga maneuvers na akala ng lahat imposible. Ang jet ay tila naging bahagi ng kanyang sariling katawan. Sa bawat pag-ikot niya sa ulap, nagpapakawala siya na makukulay na flares na bumuo na isang mamahaling phoenix sa langit. Ngunit ang pinaka-highlight ng gabi ay nang bigla, tumahimik ang makina sa ere. Lahat ay napasinghap, ngunit hindi ito aksidente. Ito ay isang silent guide maneuver na inialay niya para sa kanyang mga magulang.
Sa radio frequency na maririnig ng lahat ng nanonood sa radyo at TV, nagsalita si Olive. Sa lahat ng mga taong minaliit, sa lahat ng mga taong sinabihan hanggang dito na lang sila, tingnan niyo ang langit. Walang limitasyon ang taong marunong bumangon mula sa kanyang sariling abo. I am General Olive Kovacs Morgan and I am finally free. Nang lumapag ang jet, sinalubong si Olive na isang nakabibinging palakpakan at saludo mula sa lahat ng mga sundalo at opisyal. Ngunit hindi ang mga parangal ang hinalikan niya. Tumakbo ang 5 taong gulang na si Victoria at si Leo patungo sa kanya. Mama, ang galing niyo po, sigaw ni Victoria. Niyakap ni Olive ang kanyang mga anak. Maya-maya pa, dumating si Jackson. Binuhat ni Jackson si Olive at inikot-ikot sa tuwa habang ang mga kamera ay kumukuha ng litrato na magiging front page ng mga dyaryo sa buong mundo. The Queen of the Skies and Her King. Sa malayo, sa labas ng bakod ng airshow, isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket at sombrero ang nakatingala sa langit. Si Atlas Aragon. Wala nang galit sa kanyang mukha, tanging paghanga at pagtanggap na lamang. Nakita niyang saya sa mukha ni Olive sa malalaking screen. Magandang wakas, Olive, bulong ni Atlas bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo. Tuluyan ang kinalimutan ng kanyang nakaraan bilang isang mapagmataas na asawa. Sa huling eksena, makikita ang pamilya Morgan sa kanilang rest house sa Palawan. Nakaupo sila sa buhangin habang pinapanood ang paglubog ng araw. Nakasandal ang ulo ni Olive sa balikat ni Jackson. Anong susunod nating misyon, honey? Tanong ni Jackson. Ngumiti si Olive at tumingin sa kanyang 2 anak na masayang naglalaro sa dalampasigan. Wala na, Jackson. Ang pinakamahalagang misyon ay natapos ko na. Alin doon? Ang pagpapatunay na ang pag-ibig ay may respeto, mas matibay kaysa kahit anong sandata sa mundo, sagot ni Olive. Hinalika ni Jackson ang kanyang kamay at sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, nahanap ng Phoenix ang kanyang walang hanggang kapayapaan.